Naisip mo na ba kung ang paraan ng iyong pagdarasal ay maaaring nagbabago o tumitigil sa iyong buhay espiritual? Marami sa atin ang umuulit ng parehong mga dasal araw-araw. Naniniwala na ginagawa natin ang lahat ng tama. Pero paano kung hindi natin namamalayan na kulong tayo sa mga gawi na naglalayo sa amin sa tunay na lakas ng panalangin? Ngayon ay sasama natin sa isang malalim na paglalakbay na inspirasyon mula sa mga turo ni Padre Pio. Ngunit ikukwento ng bagong paraan, parang dokumentaryo tungkol sa puso ng tao. Susundin natin ang mga hakbang ni Clara, isang ordinaryong babae na sa loob ng maraming taon ay naniniwala na tamang paraan ang kanyang pagdarasal ng Santo Rosario hanggang sa nabaliktad ang kanyang buhay ng hindi inaasahang paghahayag. Si Clara ay mananahi sa isang maliit na bayan sa probinsya. Ang kanyang buhay ay simple, minarkahan ng mga mahabang oras ng trabaho at responsibilidad na alagaan ang sakit niyang ina. Simula pagkabata, itinuro sa kanya ng kanyang lola na magdasal ng Santo Rosario tuwing gabi. Para sa kanya, ang panalanghing iyon ay halos automatikong ritual na, parang paghuhugas ng mukha bago matulog. Pero si Clara ay may dala sa loob niyang tanong na tahimik siyang nag-aalala. Bakit? Sa kabila ng maraming dasal ko, parang walang nagbabago. Ang pagkakabalisa na ito ay lalo pang lumaki nang marinig niya ang tungkol kay Padre Pio, ang paring may mga sugat na nagtakda ng buhay sa Santo Rosario. Sa pakikinig sa mga patunay ng mga taong nabago, napagtanto ni Clara ang isang kakaibang bagay. Ang kanyang nararamdaman ay napakailiba sa ipinakita ng mga testimonya. Habang ang iba ay nagsasalita ng kapayapaan, kalinawan at mga himala, siya ay nakakaramdam lamang ng pagod at minsan kawalang laman. Sa paghahanap na ito ay nagpasya siyang imbestigahan ang 8 pagkakamali na pumipigil sa panalangin na yumabong. Bawat pagkakamali ay naghahayag hindi lamang ng panlabas na kamalian, kundi ng salamin ng kaluluwa. Isang larawan ng kung paano natin ninamumuhay ang pananampalataya. Si Clara ay may ugaling magbitay ng maraming rosaryo sa buong bahay. Isa sa salamin ng sala, isa pa sa kotse, ilang nakalat sa mga kahon. Naniniwala siya na sa pagkakalagay nila doon, nag-aalok na ng proteksyon. Pero sa kaloob-looban, hindi siya kadalasan kumukuha ng alinman sa mga iyon para magdasal ng maayos. Isang araw, sa pagbisita sa isang matandang simbahan, narinig niya ang isang matandang babae na nagsasabi ng mababa, "Ang rosaryo ay may halaga lang kapag nidasal, anak." Nakatago sa bulsa, hindi iyan iba sa mga butil na nakatali sa sinulid. Ang mga salitang ito ay tumama sa kanya parang palaso. Napagtanto ni Clara na ginawa niyang anting-anting ang Santo Rosario, isang uri ng mahiwagang pampaarma. Hindi niya napapansin na ang lakas nito ay hindi sa bagay mismo, kundi sa buhay na pakikipagtagpo sa Diyos sa pamamagitan nito. Doon nagsimula ang kanyang unang pagbabago. Sa halip na mag-ipon ng mga rosaryo bilang alaala, pumili na lamang siya ng isa. Hinawakan ito araw-araw parang hinuhawakan ang kamay ng minamahal. Si Clara ay praktikal. Pagkatapos ng mahabang oras ng trabaho, kukuha siya ng Santo Rosario at idarasal ito sa loob lamang ng 15 minuto. Inuulit ang mga salita parang tumatakbo para matapos ang isang gawain. Pero isang gabi, sa pagdarasal ng ganoon, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam na ang kanyang mga salita ay hindi lumampas sa kisame. Noon naalala niya ang isang pahayag na inuukol kay Padre Pio. Isang Ave Maria na mabuting dinasalan ay may higit na halaga kaysa sa maraming sinabi ng walang pansin. Nang araw na iyon, subukan ni Clara ang isang kakaibang bagay. Huminga siya ng malalim, pumikit at unti-unting dinasalan ng bawat salita, parang nag-aalay ng isang bulaklak sa Birheng Maria. Ang epekto ay kaagad. Nakaramdam siya ng tahimik na kapayapaan, isang bagay na hindi pa niya naranasan dati. Ang karanasang ito ay nagpakita sa kanya na ang pagmamadali ay kaaway ng kalaliman.
Ang pagdarasal ay hindi pagtakbo para matapos, kundi paglubog sa presensya ng Diyos. Sa loob ng maraming taon, ginagamit ni Clara ang Santo Rosario bilang listahan ng mga nais. Nagdadasal na humingi ng kagaling para sa ina, solusyon sa mga utang, proteksyon sa trabaho. Lahat ay may kabuluhan pero may mali. Ang kanyang mga intensyon ay hindi lumalampas sa kailangan ko. Minsan nagtanong sa kanya ang isang kaibigan, "Clara, paano kung ang Santo Rosario ay hindi tungkol sa pagbabago ng inyong buhay kundi sa pagbabago ng inyong puso?" Ang tanong ay umaalingaw-ngaw parang tawag. Sa panalangin ng gabing iyon, sa halip na humingi ng anuman, sinabi niya lamang, "Panginoon, turuan mo akong magmahal tulad ng pagmamahal ni Maria." Ang maliit na kilos na ito ay naging tagahati ng tubig. Nauunawaan niya na ang Santo Rosario ay hindi lamang para humingi ng mga biyaya, kundi para matutuhang lumapit kay Kristo, nagninilay sa mga misteryo ng kanyang buhay. Kung dumaan kayo sa katulad na karanasan na magdasal at maging pakiramdam na walang nangyayari, ibahagi ninyo ang inyong kwento sa mga komento. Baka ang inyong karanasan ay makatulong sa ibang taong naghahanap rin ng mga sagot. At kung ang paksang ito ay humawak sa inyong puso, mag-subscribe na ngayon para sundan ang iba pang malalim na kwento tungkol kay Padre Pio. Ang mga kamay ni Clara ay dumurulog sa mga butil parang naglalakbay sa pamilyar na daan. Pero sa loob, ang isip ay naglalakbay. Mga listahan ng pamimili, mga deadline, mga dating usapang hindi nagkawakas ng maayos. Napagtanto niya na maaari siyang magdasal ng mabagal at gayunman mananatiling malayo. Nagpasiya siyang subukan ang isang simpleng paraan ng pansin. Bago bawat Ave Maria, gumawa siya ng maikling katahimikan, pinasok ang hangin at naisip ang isang eksena mula sa Ebanghelyo na may mga detalyeng pang-araw-araw tulad ng amoy ng kahoy sa bahay ng Nazareth o ang alikabok sa mga paa. Para labanan ng autopilot, gumawa si Clara ng mga maliit na salag na pumipili siya ng isang salita bawat dekada: grasya, liwanag, habag, kapayapaan. At kapag ang utak ay tumakas, bumabalik siya sa salitang iyon parang bumabalik sa bahay. Sinasalita rin niya ng walang tunog ang bawat pantig, ginagalaw ng bahagya ang labi upang tulungan ng katawan ang kaluluwa na manatili. Ang resulta ay hindi naging masidhing emosyon, kundi tahimik na presensya na patuloy, parang ilawan na hindi napapatay. Sa puntong ito, ang kwento ay bumubukas para sa isang patunay. Sinusundan ng dokumentaryo si Miguel, isang dating sakristan na umamin sa harap ng kamera. Sa loob ng maraming taon ay nagdasal siya parang gumagawa ng checklist. Isang araw, nawala ang kanyang anak at hindi niya mahanap ang lakas na humingi ng anuman. Inulit niya lamang ng marahan, "Jesus, nandito ako." Mula noon, nauunawaan ni Miguel na ang pansin ay isang paraan ng pagmamahal. Nagsulat si Clara sa kanyang kwaderno, "Hindi kailangan ng Diyos na maging perpekto ako. Kailangan niya na maging buo ako." Sa parira lang ito, nangako siyang papanatilihin ang isip sa kasalukuyan kahit na sumakit ang puso. Isang hapon ng linggo, nagpasya si Clara na huwag pumunta sa misa. Pagod siya at naisip, kung magdasal ako ng buong Santo Rosario, okay na. Sa pagtatapos, nakaramdam siya ng kawalang laman na mahirap ipaliwanag. Parang tumingin sa litrato ng minamahal at gayunman, na-miss pa rin ang yakap. Sa susunod na linggo, ginawa niya ang kabaligtaran, pumunta muna sa misa, dumating ng mas maaga, umupo ng tahimik at pagkatapos ay nagdasal ng isang misteryo bilang pasasalamat. Bigla parang lahat ay naging ayos. Ginabayan siya ng Santo Rosario ng maayos hanggang sa altar at mula sa araw na iyon, nakita niyang ang dalawang realidad ay isang landas lamang. Ang Santo Rosario ay naghahanda sa puso, tumutupad sa pandinig, iniaayos ang kalooban. Ang misa sa kabilang banda ay ang mismong pakikipagtagpo kay Kristo na buhay, pinagmumulan ng lahat ng grasya. Kapag hindi siya makakarating dahil sa karamdaman ng ina, nakikipag-isa siya ng espiritual, nag-aalay ng Santo Rosario bilang tulay. Hindi iyon kapalit, iyon ay sinulid na nagpapanatili sa kanyang koneksyon sa katawan ni
Kristo. Ang dokumentaryo pagkatapos ay sumusunod sa koro ng maliit na parokya. Sa pagitan ng mga mahiyain at hindi tugmang boses, nakikita natin ang mga pagod at tapat na mukha. Ang kamera ay tumutuon sa isang tingin, ang ng katekista na si Joanna na nagsasabi ng simpleng at maliwanag na bagay. Nagdadasal ako para makarating sa kanya at sumasali sa misa para hayaan siyang makarating sa akin. Ang pangungusap ay umaalmaw sa madilim na silid kung saan nanonood ang manonood at parang may bintanang nabubukas. Palagi niyang iniugnay ni Clara ang Santo Rosario sa kaaliw at kabanalan. Sa huli lamang niya naunawaan na ito rin ay kalasag. Minsan, nagigising siya na may mga mabibigat na iniisip, mga alaala na pumipigil sa paghinga, takot na walang pangalan. Tila lahat ay nakikipagsabwatan para nakawin ang kanyang pag-asa. Noon sinabi sa kanya ng isang matandang pare na kilala bilang Fray Afonso ng may matibay na kabanalan, "Anak, magdasal na alam mong may laban, hindi para matakot kundi para hindi magdasal ng walang sandata." Nang gabing iyon, uminom si Clara ng bendisyong tubig, ginawa ang tanda ng krus at sinabi ng mababa, "Inihahain ko ang Santo Rosario na ito bilang depensa para sa akin at sa aming tahanan." Habang tumutupad sa mga misteryong masakit, inilarawan niya ang malambot na liwanag na bumabalot sa bawat silid. Parang si Maria ay naglalakad doon na may mga hakbang ng ina. Walang mahika, may pananampalatayang nag-aalay. Ang anino ay hindi nawala sa isang segundo, pero nawala ng lakas tulad ng hamog sa pagsikat ng araw. Ang pelikula ay pinaghahaluan ang eksena na ito sa mga ulat ng iba't ibang tao. Isang binatang nag-iwan ng isang bisyo, isang inang nakahanap ng katahimikan para harapin ang mahirap na balita, isang nurse na natutuhang magdasal sa shift ng madaling araw. Lahat ay inuulit sa kanilang paraan, ang parehong tuklas. Kapag nagdasal ang puso ng may tiwala, may gumagalaw sa hindi nakikita at nagbabago ito sa paraan ng pamumuhay sa nakikita. Nagsimula si Clara na simula ng bawat Santo Rosario na may malinaw na pahayag. "Nagdadasal ako sa ilalim ng pag-aalaga ni Maria para labanan ang humihila sa akin palayo sa kabutihan." At napagtanto niya na habang ginagamit niya ang panalangin bilang sandata ng pag-ibig, mas kaunti ang pangangailangan niyang makipaglaban mag-isa. Ang laban ay hindi nawala, pero tumitigil na itong maging digmaang pang-ika at naging landas ng katapatan. Kung may nagsalita sa inyo sa kwentong ito, mag-iwan ng komento na nagsasabi kung ano ang nagbago sa inyong paraan ng pagdarasal. Ang inyong mga salita ay maaring maglaglag ng liwanag sa daan ng ibang tao. At kung nadarama ninyo sa puso, mag-subscribe para makasama ninyo kami sa mga simpleng at malalim na pagbubulay-bulay tungkol kay Padre Pio. Dito, bawat patunay ay nagiging kanlungan. Nagsimulang napansin ni Clara na kadalasan ay kinukuha niya ang Santo Rosario nang hindi nag-iisip ng anumang tukoy. Nagdadasal para sa pagdarasal, parang nag-aapoy ng kandila nang walang intensyon. Hanggang sa isang araw, nang nakikipag-usap kay Fray Afonso, narinig niya, ang pagdarasal na walang intensyon ay parang pagbaril ng palaso sa kalangitan nang hindi nakatutok. Maaring tumaas, pero mahirap tumama sa puso ng nangangailangan. Mula sa pariralang iyon, nagpasya si Clara na palaging tumigil ng isang minuto bago magsimula. Huminga siya ng malalim at nagtanong sa sarili, ano ang pinakatunay na pangangailangan ngayon? Ano ang dapat ipakita ng aking puso sa harap ng Diyos? Minsan, malinaw ang intensyon, humingi para sa kalusugan ng ina, para sa kapayapaan sa bahay, para sa pagkakaayos sa isang tao. Sa iba, hindi niya alam ang pipiliin, kaya't nagdadasal siya, Espiritu Santo, ipakita mo sa akin ang direksyon. Sa paglipas ng panahon, napagtanto niya ang nakakagulat na bagay. Ang pagsusulat ng mga intensyong ito sa isang maliit na kwaderno ay nagbibigay sa kanya ng kalinawan at alaala. Bumabalik siya sa mga pahina at nakikita kung paano sa mga hindi inaasahang paraan ang ilang panalangin ay sinasagot.
ang iba ay matagal, pero binabago muna siya mismo. Ang Santo Rosario ay tumitigil na maging maluwag na kaugalian at naging landas na may layunin. Ang dokumentaryo ay nagdadala rin ng patunay ni Beatrice, isang batang universidad na humaharap sa mga krisis ng pagkabalisa. Ipinapakita niya sa harap ng mga kamera na ang pagsusulat ng mga intensyon ay nakatulong sa kanya na ayusin ang isip. Nagdadasal ako na humihingi ng simpleng tulong. Nang matutuhan kong tumukoy, napagtanto ko na tinutugon ako ng Diyos ng detalyado, hindi palaging ayon sa inaasahan ko, pero palaging may pag-ibig. Ang bahaging ito ng kwento ay nagtuturo na ang intensyon ay hindi lamang paghiling, kundi pag-aayos ng puso sa malinaw na direksyon. Nakarating tayo sa pinakadelikadong punto ng paglalakbay ni Clara at marahil nating lahat. Sa loob ng maraming taon, nagdasal siya, humingi, nagsulat ng mga intensyon na panatag ang disiplina. Pero may kulang pa. Isang gabi sa pagkakapagod, lumuhod siya at bumulong lamang. Ina, hindi ko na alam paano magdasal. Sa katahimikang iyon ay nauunawaan niya. Ang diwa ng Santo Rosario ay hindi na sa dami ng salita ni kahit sa mga teknika ng konsentrasyon. Ang sikreto ay ang pag-ibig, isang simpleng pag-ibig, walang pagmamalaki, tulad ng bata na humahawak sa kamay ng ina. Nagsimula si Clara na magdasal ng bawat Ave Maria parang nagsasabing, mahal kita. Hindi iyon malakas na emosyon, iyon ay desisyon. Sa ilang araw, nakakaramdam siya ng init sa puso. Sa iba, inuulit niya lamang ng may katapatan. Pero unti-unti, ang kanyang panalangin ay nabuhayan. Tumitigil na itong maging walang lamang katawan at naging kaluluwa na humihinga. Ang pelikula ay nagpapakita ng mga imahe ng mga mananampalataya sa iba't ibang sitwasyon. Isang matanda sa kwarto ng ospital, isang manggagawa sa katahimikan sa loob ng bus, isang batang gumagalaw ng labi ng walang tunog. Ang boses ng narrator ay nagsasalita. Ang demonyo ay hindi natatakot sa pag-uulit, kundi sa pag-ibig na naninirahan sa bawat salita. Ang pag-ibig ang nagbabago ng panalangin sa apoy. Sa wakas nauunawaan ni Clara na lahat ng nakaraang pagkakamali ay nagmumula kapag kulang ang pag-ibig. Kapag ginagamit natin ang Santo Rosario bilang anting-anting, kapag nagdadasal tayo na may pagmamadali, kapag humihingi lamang tayo ng mga material na bagay, kapag nawawala ang isip, kapag pinapalit natin sa misa, kapag nakakalimutan natin ang hindi nakikitang labanan, kapag nagdadasal tayo ng walang direksyon, lahat ng ito ay nagmumula sa kakulangan ng pag-ibig. At ang pag-ibig, kahit maliit, ay nagbubukas ng lahat ng pinto. Kung sa sandaling ito ay may humipo sa inyong puso, sumulat sa mga komento. Padre Pio, turuan mo akong magdasal ng may pag-ibig. Ang inyong mga salita ay maaaring maging simula ng kadena ng pananampalataya. At huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel. Sa ganung paraan, makakasama ninyo kami sa bawat bagong episode at nakakatulong ninyo kami na maihatid ang mga kwentong ito sa mga higit na nangangailangan. Naging inspirasyon ng tuklas na ito, gumawa si Clara ng isang maliit na hamon para sa sarili. 7 araw para magdasal ng Santo Rosario ng kakaiba. Unang araw, iwanan ang anting-anting, pumili ng isang Santo Rosario lamang at hawakan ito ng may paggalang. Ikalawang araw, magdasal ng walang pagmamadali, tikman ang bawat salita. Ikatlong araw, iwanan ang mga kahilingang puro material at hanapin ang pagbabagong panloob. Ikaapat na araw, magdasal ng may pansin, gumamit ng mga pahinga at buhay na imahe. Ikalimang araw, makiisa sa misa at pagsahin ang 2 gawain. Ika-6 na araw, magdasal parang humahawak ng espiritual na sandata laban sa hindi nakikitang kasamaan. Ika-7 araw, mag-alok ng malinaw na intensyon at baguhin ang bawat Ave Maria ng may pag-ibig. Sinusundan ng dokumentaryo ang paglalakbay na ito. Ipinakikita si Clara na nagsusulat sa kanyang kwaderno.
tahimik na ngumingiti sa gitna ng pagod at natutuklas na ang pagtitiyaga ay mas mahalaga kaysa sa kasakdalan. Sa huli, hindi naging kilalang mistika si Clara ni nakaranas ng nakakabilang mga himala. Pero naranasan niya ang mas mahalaga pa, kapayapaan sa puso, lakas para alagaan ang ina, katahimikan sa harap ng mga pagsubok at higit sa lahat, mas malalim na pag-ibig kay Kristo. Ang kwento ay nagtatapos sa simbolikong imahe ng kanyang mga matandang kamay na humahawak sa Santo Rosario. Habang sinasabi ng boses ng narrator, ang Santo Rosario ay hindi lamang panalangin, isang paaralan ng pag-ibig. Bawat butil ay hakbang na naglalapit sa amin sa langit. At tulad ng sinabi ni Padre Pio, kapag tumahimik ang aking boses, ang aking mga daliri ay patuloy na gumagalaw sa mga butil sa langit, nananalangin para sa inyong lahat. Pagkatapos ng hamon na 7 araw, napagtanto ni Clara na ayaw niyang tumigil. Ang karanasang iyon ay nagbukas ng pintuan na hindi na maaaring isara. Bawat misteryo ng Santo Rosario ay nagsimulang makakuha ng bagong kahulugan, tulad ng mga kabanata ng buhay na kwento na hindi nauubusan. Sa dokumentaryo, nakikita natin ang mga imahe ng bukang liwayway, bintanang natatanglaw, ang takure na naglalabas ng singaw, si Clara na may rosaryo sa kamay, ang pagsasalaysay ay gumagabay. Ang mabuting pagdarasal ng Santo Rosario ay hindi pag-abot ng layunin, kundi pagtahak ng daan. Iyon ang landas kung saan ang bawat araw ay isa pang hakbang patungo sa puso ng Diyos. Nagsimula si Clara na isulat sa kanyang tala-arawan hindi lamang mga intensyon, kundi pati na rin ang mga bunga ng bawat panalangin. Sa isang araw, nagsulat siya, nakaramdam ng pasensya sa pag-aalaga kay mama. Sa iba, nakaya kong magpatawad sa matigas na salita. Hindi mga malaking himala, kundi mga tahimik na pagbabago, halos hindi nakikita na pinagsama, muling ginuhit ang kanyang buhay. Ang kwento ay bumubukas para sa mga kwento ng ibang tao sa komunidad. Si Andre, driver ng bus, kwekwento na natutuhan niyang magdasal habang nagmamaneho. Sa simula, inuulit niya lamang ang mga salita, pero pagkatapos ay nagsimulang mag-alok ng bawat linya ng kalsada bilang isang Ave Maria. Si Helena, guro, inihahayag na nagsimulang gamitin ang mga pahinga ng paaralan para magdasal at natuklasan na lumago ang kanyang pasensya sa mga estudyante. Si Tatay Joaquin, magsasaka, naaalala na sa panahon ng ani, ang bawat hakbang sa bukid ay sinamahan ng panalangin at ito ang nagbigay sa kanya ng lakas sa mga tao ng tagtuyot. Ang mga patunay na ito ay nagpapakita na ang Santo Rosario ay hindi lamang sa espasyo ng simbahan, kundi sa karaniwang buhay, sa mga kalyo ng mga kamay, sa nakapapagod na gawain. Ang mensahe ay malinaw, ang banal ay naroroon sa araw-araw kapag ang puso ay bumubukas ng may pag-ibig. Napagtanto rin ni Clara na ang kanyang paglalakbay ay hindi nag-iisa. Sa pakikipag-isa sa misa at sa mga panalangin ng parokya, natuklasan niya ang lakas ng pamayanan. Ang kamera ay nagpapakita ng mga imahe ng grupong magkakakapit sa bilog, nagdadasal sa takip silim. Walang luho, mga simpleng boses lamang na magkakasamang tumutunog tulad ng koro ng pag-asa. Ang pagsasalaysay ay nagpapaliwanag. Kapag nagdarasal tayo mag-isa, inihahain natin ang aming puso. Kapag nagdarasal tayo sa pamayanan, ang aming boses ay sumasama sa libo-libo at ang panalangin ay nakakakuha ng bigat na sumusuporta sa mga mahina. Nauunawa ni Clara na ang Santo Rosario ay hindi lamang kanya. Ito rin ay hindi nakikitang kadena na nag-uugnay sa mga ina, mga kabataan, mga matatanda, mga may sakit, mga hindi kilalang tao na sa iba't ibang lugar sa mundo ay humahawak sa mga katulad na butil. Ang pakikipag-isang ito ay nagbibigay sa kanya ng bagong pakiramdam ng pagkakakaanib. Ang dokumentaryo ay gumagawa pagkatapos ng makalikhang muling pagsasalaysay, pero hindi bilang listahan. Sa bawat eksena, nakikita natin si Clara na naaalala ang kanyang paglalakbay, ang rosaryo sa rearview mirror ng kotse na hindi na anting-anting kundi kasangkapan ng panalangin, ang pagmamadali na naging kahinahunan, ang listahan ng mga kahilingan na nagbigay
nagbigay ng lugar sa pagnanais ng pagbabago. Ang kawalang pansin na napalitan ng presensya, ang pag-iisa na nalunas ng misa, ang kahinaan na nakahanagang kabanalan, ang mga walang tiyak na panalangin na nakakuha ng direksyon, at higit sa lahat, ang kakulangan ng pag-ibig na nabago sa tapat na pag-alay. Ang pagsasalaysay ay nagsasabi, bawat pagkakamali ay bato sa daan, pero bawat tuklas ay naging hagdan. At ganon, nauunawaan ni Clara na hindi ito tungkol sa maraming pagdarasal, kundi sa mabuting pagdarasal. Ang episode ay nagtatapos sa pag-uugnay ng kwento ni Clara sa buhay ni Padre Pio. Lumilitaw ang mga imahe ng arkibo at mga sipi na binibigyang diin ang kanyang hindi matitinag na pag-ibig sa Santo Rosario. Naalala ng narrator, kahit nasa gitna ng sakit ng mga sugat, kahit na halos hindi na makapagsalita, pinapanatili ni Padre Pio ang mga daliri sa Santo Rosario. Ang kanyang buhay ay patunay na ang panalangining ito ay higit pa sa tradisyon, tulay sa pagitan ng lupa at langit. Ang huling patunay ay mula kay Clara na ngayon ay may payapang tingin. Hindi ako santa ni perpekta, pero ngayon kapag nagdadasal ako, alam ko na hindi ako mag-isa. Nadarama kong kasama ko si Maria sa paglalakad at binago nito ang lahat. Ang mga huling imahe ay nagpapakita ng mga kamay ng iba't ibang edad na humahawak sa Santo Rosario habang nagsasabing ng pagsasalaysay. Nawa ang bawat Ave Maria ay hindi lamang pag-uulit, kundi kilos ng pag-ibig. At tulad ni na Clara at Padre Pio, nawa ay matuklasan natin na ang pagdarasal ay pamumuhay ng pakikipagtagpong walang katapusan. Ang kwento ni Clara ay hindi nagtatapos sa palakpakan ni sa mga malakas na ilaw. Nagtatapos sa mahinang liwanag ng kwarto kung saan natutulog ang ina sa tahimik na ingay ng mga kutsara sa simpleng kalye na tinatawid niya araw-araw. Nagtatapos at kasabay nito ay nagsisimula sa tuwing nakikita ng kanyang mga daliri ang mga butil at ang puso ay muling natutuhang magmahal. Dinadala tayo ng dokumentaryo pabalik sa mga lugar na pinuntahan natin. Ang maliit na simbahang may lumang pinto, ang kusina na may amoy ng tinapay, ang bangko sa plaza kung saan nakapahinga ang isang matanda na nakapatong ang mga kamay sa tuhod at hinayaan ang panahong lumipas. Doon, inanyayahan tayo ng pagsasalaysay na panatilihin ang tatlong buhay na alaala. Presensya, pakikipagtagpo at labanan. Presensya para huwag bawasan ang panalangin sa walang lamang pag-uulit. Pakikipagtagpo para maalala na ang Santo Rosario ay nagbubukas ng daan tungo kay Kristo na buhay. Labanan para tanggapin na may mga anino at ang pag-ibig ay hindi passive. Si Clara na ngayon ay mas mapayapa, natutuhan ng simpleng paraan ng pagpapasalamat. Sa katapusan ng bawat dekada, pumipikit siya at binubulong ng mababa. Salamat, Ina, sa pagtuturo sa akin na manatili. Ang maliit na ugaling ito ay unti-unting hinuhubog ang kanyang panloob na tinig, parang tumutugtog sa isang instrumentong ginagawa. Kapag natisod siya, hindi siya sumusuway sa sarili. Bumabalik sa simula at nagsisimula ulit. Nauunawaan niya na ang katapatan ay isa pang pangalan ng pag-ibig. Ang kamera pagkatapos ay nakatuon sa palengke ng bayan. Tumatakbo ang mga bata, nag-aalok ang isang tindero ng mga prutas, pumipili ang isang dalaga ng mga bulaklak. Sa gitna ng punta at balik, hawak ni Clara ang rosaryo sa bulsa ng delantal. Hindi iyon pagmamalaki, kanlungan iyon. Tahimik siyang nagdadasal para sa lahat ng taong iyon, para sa mga kwentong hindi niya kilala at mga sakit na hindi niya nakikita. Napagtanto niya na ang panalangin kapag naging mature ay nagiging hindi nakikitang ospital. Tumatanggap, nagagaling, nagpapalakas ng walang ingay. Sa backstage, nagkomento ang narrator na ang tunay na espiritualidad ay hindi pagtakas sa buhay, kundi paglubog dito. Ang mabuting pagdarasal ng Santo Rosario ay hindi nag-aalis ng mga problema, bagkus binabago ang paraan ng pagdaan dito. Ang lakas na dati ay kulang
ay nagsisimulang lumabas sa mga maliit na kilos. Mas matyagang pakikinig, salitang umiiwas sa sugat, patawad na tila imposible. Ang kapayapaan ay hindi dumarating bilang trophy, dumarating bilang klima ng kaluluwa. Isang hapon, nakasalubong ni Clara si Beatrice na papalabas ng universidad. Ang dalaga ay mukhang pagod at nagsasabing natatakot sa hinaharap. Sa halip na mahabang payo, nag-alok si Clara ng kasama. Naglakad silang dalawa ng tahimik sa isang block at sa paghihiwalay, nangako si Clara na idadasal siya ng gabing yon. Tinupad niya ang pangako, inilagay ang pangalan ni Beatrice sa pangunahing intensyon. Makalipas ang mga araw, nagpadala si Beatrice ng mensaheng nagsasabing nang walang malinaw na dahilan, ang pagkabalisa ay nagbigay ng daan sa isang sinulid ng lakas ng loob. Hindi iyon salamangka, iyon ay pamamagitan na sumususporta. Hinabi ng pelikula ang isa pang patunay, si Miguel, ang sakristan, natutuhang gawing tahimik na paglilingkod ang pagluluksa. Nang hindi sinasabi ang sariling bigat, ginagawa niya ang mga upuan, nagsisindi ng mga kandila, iniaayos ang altar ng maaga. Bago makita siya ng sinuman, tinatawag niya itong panalangin gamit ang mga kamay. Ang Santo Rosario, para sa kanya, ay naging daang nilalakad niya sa bawat bukang liwayway. Napagtanto ni Clara na lahat ng ito ay may kinalaman sa oo ni Maria na inuulit sa buong buhay at hindi lamang sa isang sandali. Ang Santo Rosario ay paaralang natutuhan ang pang-araw-araw na sagot na ito. Hindi magandang ideya, kundi konkretong gawain, mapagkumbaba at tuloy-tuloy, parang naghahalo ng tubig sa munggo at nagkakaloob sa kapitbahay na dumating nang hindi naunahan. May mga gabi na nakakatulog si Clara bago matapos ang isang dekada. Sa iba, ang pagod ay sobra na halos magkahalo-halo ang mga salita. Hindi na niya sinisisi ang sarili. Binubulong niya lamang, "Ina, ituloy mo para sa akin ang hindi ko maabot." Sa mga araw na ito, ang panalangin ay tila manipis na sinulid, halos hindi nakikita. Pero doon nga niya natutuklas ang pinakamataas na katotohanan. Ang grasya ay hindi umaasa sa ningning ng kanyang lakas, kundi sa matyagang katapatan na sinisindihan ng Diyos sa mga karaniwang puso. Nagtatapos ang dokumentaryo sa mga eksena na may simpleng kilos. Pinapatay ni Clara ang ilaw, lumulubog ang bahay sa katahimikan at nakatuon ang kamera sa mga kamay na nag-iingat ng rosaryo sa mesa sa tabi ng kama. Ang pagsasalaysay pagkatapos ay nagtatapos. Kapag tumahimik ang boses, ang buhay ay patuloy na nagdarasal sa pamamagitan ng mga kilos. Natutuhan ng pag-ibig na gumalaw ang mga daliri kahit sa dilim, at ang langit na tila malayo biglang naninirahan sa sala. Bago tuluyang maging madilim ang screen, lumilitaw ang mga maikling tala ng mga tauhan. Ang guro na si Helena ay nagtuturo sa mga bata na magdasal ng mabagal, parang natutuhang tumugtog. Si Andre sa bus nagsasabing ang bawat hinto ay pagkakataong mag-alok ng intensyon. Kinukwento ni Tatay Joaquim na sa huling ani na ibahagi niya ang kalahati ng mga binhi sa isang kapitbahay at pinatahimik nito ang kanyang takot sa kakapusan. Si Fray Afonso ay nag-iwan ng mahinang payo. Ang panalangin ay simple kapag ang pag-ibig ay nagpasyang manatili. Sa huli, bumabalik tayo kay Clara sa harap ng kamera. Huminga siya ng malalim at nagsasabi, "Patuloy akong nagkakamali. Pero alam ko na ngayon ang daan pabalik, presensya, pakikipagtagpo, labanan, intensyon at pag-ibig. Ang natitira ay ginagawa ng Diyos." Kung hinipon ng kwentong ito ang inyong puso, iwanan ang inyong patunay sa mga komento. Ikwento kung paano bahagi ng inyong buhay ang Santo Rosario o ibahagi ang isang espesyal na intensyon na nais ninyong ilagay sa ilalim ng pag-aalaga ni Maria. Ang inyong karanasan ay maaaring maging hinga ng pananampalataya na kailangan marinig ng ibang kapatid. At kung nais ninyong patuloy na tumubo sa mga espiritual na kwento tulad nito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell. Sa gayon, ang bawat bagong video ay magiging parang personal na anyaya para makasama si Padre Pio at matutuhan magkakasamang gawing buhay ang panalangin. Dahil kapag nagbabahagi tayo ng pananampalataya, walang nawawala.
lahat ay nakakakuha ng lakas. Ang dokumentaryong ito ay hindi lamang tungkol kay Clara o kay Padre Pio. Ito ay tungkol sa lahat nating naglalakad sa landas ng pananampalataya, naghahanap ng kahulugan sa gitna ng mga pang-araw-araw na pagsubok. Ang Santo Rosario sa kanyang simpleng ginhawa ay nagiging gabay na naghahatid sa amin sa pinakamalalim na mga katotohanan ng aming pananampalataya. Sa bawat butil na aming hawak, sa bawat Ave Maria na aming binibigkas, sa bawat misteryo na aming binubulay, nagiging mas malapit tayo hindi lamang sa Birheng Maria kundi kay Jesus mismo. Dahil sa katapusan, ang Santo Rosario ay nagdadala sa amin sa Kanya. Sa anak na si Maria ay walang pagdududa na sumunod sa tagapagligtas na nagbigay ng sarili para sa aming kaligtasan. Nawa ang mga aral na natutunan ni Clara at Padre Pio ay maging inspirasyon sa aming sariling paglalakbay sa pananampalataya. Nawa ay matutunan natin na ang tunay na lakas ng Santo Rosario ay hindi nasa mga butil mismo kundi sa pag-ibig na inilalagay natin sa bawat panalangin, sa bawat pakikipagtagpo sa Diyos na ginagawa natin. Sa mundong puno ng ingay at kalituhan, ang Santo Rosario ay nananatiling tahimik na santuaryo kung saan maaaring magpahinga ang aming mga pagod na puso at makakita ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ito ang regalo ni Maria sa amin, isang simpleng paraan na makalapit sa kanyang anak. Kaya't hawakan natin ang aming mga rosaryo hindi bilang mga anting-anting, kundi bilang mga susi sa pinto ng langit. Dasalin natin ito hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. At gawin natin itong bahagi hindi lamang ng aming mga gabi, kundi ng aming buong buhay. Dahil sa katapusan, ang Santo Rosario ay nagtuturo sa amin ng pinakamahalagang aral na sa gitna ng lahat ng aming mga kahinaan at pagkakapagod, si Maria ay nariyan, naghihintay na damhin natin ang kanyang kamay at marinig natin ang kanyang tahimik na bulong. Gawin ninyo ang sasabihin niya sa inyo. At sa pag-ulit na ito, sa paulit-ulit na pagsunod, natutuklasan natin ang hindi matatapos na yaman ng aming pananampalataya. Isang yaman na hindi maaaring nakawin ng mundo, isang kapayapaan na lampas sa pangunawa, isang pag-ibig na walang hanggan. Amen.